marami na po magki-question, kaya nga humingi kami sa Senado at sa Kongreso at sa ating Pangulo, no? Sa Presidente kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kung maaari, iunahin po ito at gawin pong itong sabi nga ito po yung batas na dapat ipauna, no? Priority bill. Kasi po matagal na talaga dapat pa na magkaroon ng batas para hindi na po ma-question yung kanilang karapatang pantao. Ano po ang masasabi ninyo dito sa naging hakbang na ito ng Department of Transportation na mandatory po na isailalim ang mga chopper, pati na rin ata mga pati ba mga operator at mga konduktor sa mandatory drug test? Yes, sinusuportahan po namin sa hanay ng National Public Transport Coalition yung hakbang, no, na mandatory drug test para sa mga driver, no, especially ng pampublikong sasakyan, dahil kami po sa hanay namin, if you remember, dyan po mismo sa Davao, ginawa na po namin yan at hindi po kami talaga pumapayag na magmaneho kung ito po ay hindi dumaan sa drug test, no? Yun nga lamang po, yung 3 buwan, medyo may agam-agam tayo na baka po ma-question ito. Una, pagpapadrug test po doon 4 na buwan, 3 buwan, ibig sabihin sa isang taon, 4 na beses, medyo magastos, no? Kinakailangan po siguro na ang mga hospital natin, ang aming suggestion, ito pong mga hospital ng pampublikong hospital, magbigay po ng kumbaga libre kung maaari na drug test kung ito ay tuwing 3 buwan o 4 na buwan bago po ang drug test, no? Isa po 'yan. At syempre po isa pa na marami na po magki-question, kaya nga humingi kami sa Senado at sa Kongreso at sa ating Pangulo, no? Sa Presidente kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kung maaari, iunahin po ito at gawin pong itong, sabi nga, ito po yung batas na dapat ipauna, no? Priority bill. Kasi po matagal na talaga dapat pa na magkaroon ng batas para hindi na po ma-question yung kanilang karapatang pantao. That's why we are supporting the program of Secretary Dizon. Yun nga lang, isa pa po sa aking sinasabi, hindi lamang po yan, kundi siyempre, yung pong corrupt na mga taga-LTO, taga-gobyerno na nagbibigay po na kalakaran up to this time na nakakakuha ng lisensya basta magbayad lamang ng 8,000 hanggang 15,000, no? Kahapon po sa aking interview sa isang kapihan, meron pong isang media roon na nagsabi na 20,000 pa nga ang sinisingil sa kanya para lang siya magkaroon ng lisensya. Opo. So, ibig sabihin po ba nito, Ginong Ariel, kasi parang humihiling kayo na gawing libre. Kasi kanina, nakapanayam namin yung taga-LTFRB, ang sabi nila, ang sasalo daw nito is yung mga operator. So, susumahin, hindi nyo kakayanin itong hakbang na ito na kumbaga sasaluin po ninyo ng mga operator ang pagpapa-drug test nitong, hindi lang naman ito daan-daan, libo-libo ito. Ang daang libo yung mga chopper po natin. Tama po kayo, no? Sa maliliit po na kumpanya o yung mga isa lang unit, especially po sa hanay ng tricycle kung saan ako nagmula, hindi naman po kaya ng isang operator na magpa-drug test ng kanyang driver sa araw o sa every 3 months kasi mabigat-bigat din po yan, no? Gaya na sinasabi ko, kung gugustuhin naman po ng gobyerno, pwede maglaan ng pondo para dyan. Nagbibigay nga tayo ng kung ano-anong ayuda. Diba? O anong ibinibigay natin, bakit di natin dito ilagay yung pera ng gobyerno para makatulong ito sa kasiguraduhan na yung ating pong mga driver talagang drug-free. Opo. Pero kayo po ba ay nabigla dito sa naging kautusan na ito ng Department of Transportation? Typical ba na nagpapalabas ng ganitong kautusan ang ahensya ng gobyerno, particularly ang Department of Transportation, kahit walang mga public hearing? Actually po, alam nyo, kaya ako po hindi na nabigla dahil sa nangyayari po na aksidente na sunod-sunod, no? Marami pa pong hindi pa nga lumaki o hindi pa na-media. Napakarami pong aksidente, no? Kaya lang, iilan lang yung mga
nakita natin dahil sa malaki po at biglaan at marami po ang namatay, maraming taong nakakita. That's why hindi na po kami nabigla dahil noon pa man ipinaglalaban ko na po nung ako po ay nakalal bilang pangkalahatang pangulo ng NPTC. Yan na po ang una naming inilaban dahil kinakabahan na nga po ako sa nangyayari dahil ang una ko pong sinilip yung pagbibigay po ng lisensya sa mga driver. Alam nyo, kahit mag-drug test pa tayo lahat, kung patuloy ang pagbibigay ng lisensya na hindi po dumadaan sa proseso, hindi nagsiseminar, hindi nagdadrive, at talagang napakaluwag, pera-pera, hindi po mapipigilan dahil hindi lang po sa pagiging paggamit ng drugs ang dahilan po ng ating aksidente. No? Marami po na anggulo, pero isa po dyan, yung pagbibigay ng lisensya sa hindi po na tumaan sa tamang proseso. Sir, sa inyo pong hanay, alin po yung sektor na may maraming naitatalang mga aksidente po na posibleng related dito? Actually po, hindi ko po masasabi. Sa tricycle po, marami. No? Doon po sa mga van rental, sa mga tinatawag na tourist transport, sa amin pong hanay na lang. Nang binigla ko po ng mandatory, 3 po ang aming nahuli sa 400, 3 po ang nagpositibo, at ito po dinaan namin sa reconfirmatory. Talaga pong positive, no, na gumagamit ng drugs. Alam nyo, ayoko magsalita dahil baka sabihin naman, ang maling-mali po dyan, simula nung natanggal ang ating Pangulong Duterte, bumalik po ang drugs. No? Aminin natin ang katotohanan all over the country. Bumalik po ang drugs dahil nga gumaang po o lumuwag po ang paghihigpit tungkol sa illegal drugs. Opo. Okay, balikan lang natin ito, sir. Common po ba yung mga aksidente na lamang po kahit hindi natin masabi na may kaugnayan sa drugs? Kasi parang isa lang yan sa mga pinaghihinalaan kung ano ang dahilan. Meron din na talagang pagod na pagod sa trabaho, hindi na kinaya. Pero yung common na nagkakaroon po ng mga aksidente, tricycle po ba? Bus ba? Jeep po ba? Taxi? Mga UV Express? Sa amin po kwentada, ang marami pong na-aksidente is yung pong motorcycle. Isa, unang-una, yung single. Mm-hmm. No, itong po ay private o motorcycle taxi. Diyan po ang unang-unang marami. Ikalawa pong nakikita namin yung mga truck. No, sa truck po, maraming anggulo, may gumagamit dahil malayuan ang biyahe. No, yung mga may gumagamit din talaga ng droga o talagang kulang po sa pag-check ng kanila at bus. No, sa mga jeepney po, kukonti, hindi naman ganun karami, pero meron din pong gumagamit. No, pero ang pinakamarami po ay yung pong motorsiklo. Mm-hmm. Ang tricycle po, marami rin po yan all over the country dahil napakarami yan, mahigit 3 milyon. So marami rin po na aksidente, pero usually po ang aksidente po ng mga tricycle yung pong nahahagip o nababangga po sa mga kalsada, especially sa highway. Opo. Okay. Sir, dito po tayo sa pagbabawas daw ng ng oras. Sa tingin niyo po ba ang common na talagang subsob sa trabaho, ano po bang meron po bang sa tingin po ninyo yung mga bus driver ba dahil more on merong iba provincial, malayuan, ano po ba yung na parang nagkakaroon ng fatigue? Common ang fatigue sa sektor po ng transportasyon. Sa pag-aaral po namin, ang talaga pong pinakamarami na aksidente, ito pong malayo ang biyahe, no? Katulad po ng mga buses and trucks na naghahatid po sa mga probinsya. Yan po yung isa sa pinakamataas na bilang na aksidente, no? Ang sumunod po dyan sa bus and trucks, ito pong mga rental company, no, na bumabiyahe po ng malalayo, no? Isa po yung mga van rental company na yan, mga tourist transport, dahil arkilado po yan. So kaya nga po nakikita namin sa pag-aaral, hindi naman po ito gawa-gawa, ito po yung pinag-aralan talaga namin. Dahil yung mga public utility po, katulad ng jeepney, taxi, yan naman po ay nagpapahinga. Ibig sabihin, pag po yan napagod, kakain po yan, lalo na ang taxi dahil oras nila ang hawak nila. So 24 hours po sila, natutulog din naman sila at pag inaantok anytime pwede silang tumabi dahil ang boundary po nila is whole day na, no? Ibig sabihin, sa mga jeepney naman po, dahil may mga rota lang naman sila, hindi naman ganun kahaba,
Pagdating po nila doon sa kabilang rota nila sa dulo, yan po ay pumipila ulit, no? Pumipila bago kumuha ulit ng pasahero. So ibig sabihin po talagang yung pong pangmahabaang biyahe, yung pong mga base sa provincial bus at saka ito pong mga nasa hanay ng mga truck, yung pong isa na kailangan talaga higpitan natin. At Opo. dapat po talaga dalawa ang driver. May batas naman po yan no? Opo. Noong 2012 pa, pero hindi nga po, ang mali po kasi, once na nagbigay ng prangkisa ang LTFRB, wala na po silang pakialam. Hindi na nila nakikita kung nasusunod pa yung kanilang mga pinagagawang batas. Yan po yung nagiging problema natin. Opo. Kung maalala ko po, kasi nung panahon po na yan, nabanggit nyo 2012, mga ganyan pong panahon, grabe rin po yung aksidente din dito po sa kahabaan ng EDSA. Involve yung mga bus, no? Dahil meron silang quota system, meron silang komisyon, no? Mas mataas, bibigyan sila ng mas mataas na pasahod or komisyon kung makakarami sila ng mga pasahero. Kaya nga dati, 'di ba, naghahabulan yan sila ng mga pasahero nung hindi pa inilipat yung bus lane, talagang grabe sila makaharurot, makakuha lang ng maraming mga pasahero kasi nga mas malaki yung kanilang kinikita. Nung nagtanong din ako sa LTFRB, tagapagsalita kanina, parang maliban doon sa meron na silang regular na sinasahod, parang ino-offer pa rin ito po na commission-based po, Ginoong Ariel. Kung kayo po yung tatanungin, mas maigi ba na matanggal na po itong ganitong klase ng sistema? Kasi parang laging nagmamadali, no? Pag-aralang mabuti, kung tataasan yung sahod nila, pag-aralang mabuti. Paano? Kasi nga, ang mangyayari, grabe sila makapaharurot dahil hinahabol nila yung kanilang mga komisyon. Tama po kayo. Dapat po alisin, no? Tanggalin yan na commission basis kasi diyan po nagmumula yung paghabol. Ganun din po yan sa mga motorcycle taxi na hanggang ngayon talagang nilalabanan ko kasi nagbibigay sila ng mga insentibo para makuha kabiyahe ng ilang ulit. So naghahabol po yung ating mga motorcycle rider. Sa nangyayari po ngayon, aksidente ang inaabot, no? Yan pong mga ganyang bagay dapat po talaga higpitan ng gobyerno yan, especially ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan po kasi yung isang dahilan kung bakit tumataas po sa public transportation yung kanilang aksidente, no? Katulad sa mga truckers, no? Sa mga truckers po, selduhan din po yan, pero kung ikaw ay makakabalik ng mas maaga, meron pong mga truck company na nagbibigay po ng insentibo sa kanilang mga driver, no, na bumabiyahe para makapaghatid ng produkto, para makakuha ulit ng panibagong produkto na ihatid na naman sa mga probinsya. Tingin mo merong talagang epekto yung mga pahayag din, lalo na otoridad pa yung nagpapahayag, Sir Ariel, na sasabihin lang na hindi naman lahat ng mga gumagamit ng illegal na droga talagang adik, yung iba pang sa pang overtime lang daw, yung mga ganyan po. So pagbabasehan natin dito, pasok yung mga parang natotolerate na ay okay lang pala. Yung pag naririnig nila yung mga ganyang mga pahayag, mas the more tuloy sila na magiging kumpiyansa na gumawa ng pinagbabawal kasi parang wala lang yung messaging. Tama po kayo, no? Shocking. PNP po yan. PNP. Ako dinidiretso ko na. Talaga pong nung sinabi yan, talagang nasakpo ako at nagpalabas nga ako ng pananalita rin sa media na mukhang mali po yata yung idea. Kaya gumagamit dahil para makapagdagdag ng oras sa kanilang trabaho, hindi antukin. Teka muna, ito po ang magiging sistema. That's why dapat po siguro yung mga ganon pinag-uusapan ng ating mga senador dahil yan ang trabaho nila, imbestigahan kung ito bang mailalagay natin sa gobyerno mga karapat-dapat, no? Yan po ay isang maling-mali na sinabi po ng ating kapulisan na hindi po dapat na itolerate ng ating administrasyon, ng ating gobyerno. Dito naman po sa panig, ito sa public transport yung napag-uusapan natin. Dito naman po sa pangkalahatan na, sa private, Sir Ariel, kasi nga meron ding halos kasabay din na aksidente rin po. Sa nakikita nyo po, kung dadaan sa tamang proseso sa pagkuha ng lisensya,
Sapat na ba yung mga seminar, mga itinuturo doon sa LTO para maging safe ang isang driver at makaiwas po sa anumang mga sakuna? Hindi po, napakalaki po ng pagkukulang. Hindi po dapat ganoon lang. Dapat po steep ang talagang regulation para makakuha ng lisensya. Kung pupunta po kayo sa ibang bansa, sa Japan, sa Amerika, no, sa Canada, hindi ka po makakakuha basta kasi ako, nung ako po ay nasa Japan, nag-try ako na tumagal ako ng mahigit na 90 days, hindi na po pwedeng gamitin ng international driver license na kinuha ko dito sa Pilipinas. So nag-apply po ako para makapag-extend. Hindi po ako nakapasa. Ako mismo po hindi nakapasa sa Japan. Dahil napakahirap po ng kanilang requirements doon, ng kanilang mga examination, seminars. Hindi po ako nakapasa. Ibig sabihin, professional driver po ako sa Pilipinas, pero sa ibang bansa, hindi po ako nakapasa. Ibig sabihin po, magaang at maluwag po ang pagbibigay natin ng lisensya sa Pilipinas. Kaya po siguro dapat yan ang pag-aralan ng Department of Transportation. Ang suggestion ko nga po sa kanila, tignan po kung paano pinapatakbo ng ibang bansa ang pagkuha ng lisensya sa kanilang mga bansang nasasakupan para naman po baka may mapulo tayo at magaya po natin dito sa Pilipinas. Oo, doon kasi stricto mayroon pa pala ata silang parang point system na every mababawas sa iyo, every violation, every na medyo mahihirapan ka na makakuha talaga ng lisensya. So kumbaga parang petics lang, yung iba pa nga lalo na sa probinsya, no need na kumuha ng mga lisensya kasi basta marunong ka lang na gumamit ng motorsiklo, umangkas, marunong kang magbalanse, nagpractice ka lang dyan sa bakanteng pwede ka nang magmaneho. So yung enforcement natin, tsaka na lang laging nauusisa kapag merong mga aksidenteng nangyayari, Ginong Ariel. Tama po kayo, yung demerit system, no? Yan po ang tumatakbo. Isa pang patunay diyan sa demerit system na yung aking ama na namatay na dahil professional pong bus driver yon, truck driver and taxi. Alam niyo nung nagmaneho siya sa Vancouver sa Canada, natanggalan siya ng lisensya, no? Ibig sabihin, nagkamali siya ng 3 beses, tinanggalan talaga yung aking tatay, yung aking ama ng lisensya. That is dapat po na gawin talaga dito sa ating bansa, no? And then nabanggit niyo po yung enforcement. Isa pa ang problema natin ang enforcement, no? Especially po sa mga enforcement na nagpapa-enforce ng batas trapiko. Alam niyo po ang nangyayari kasi ngayon, lagayan ng lagayan. Ibig sabihin, nang kumuha ng lisensya, hindi dumaan sa proseso, mauhuli mo na lang sana yan sa kalsada. Pati po yung ating mga enforcer, nagpangungutong, wala na po tayo maituwid. That's why, sinasabi ko nga, ito pong problema na ito po ay uugatin mo at napakahaba po ng proseso. Kinakailangan talaga, ang una po natin tignan dito, yung pagbibigay ng lisensya bago po sila kumuha. Kinakailangan dumaan po sa strict implementation ito at dapat yung regulasyon po natin idagdagan ng ating pamahalaan, especially ng Land Transportation Office. Oo, nabanggit ko rin kanina, minsan ang problema sa atin, tsaka re-revisahin yung mga existing na mga paraan kapag meron ng mga aksidente. 'Di ba? Doon nagigising na, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito, ganyan. After nito, pag natabunan naman na ng panahon, after na naman ng ilang taon, wala nang mangyayari, makakalimutan na naman, meron na namang mga grabing aksidente, tsaka na naman mabubuksan yung issue na ganito, Sir Ariel. Tama po kayo, ang tawag po dyan, hingas pugod, no? Kung meron lang nakita ngayon, no? Pagdating ng oras, wala na naman. So, kaya nga po tama yung kami po ni Senator Grace po, I remember, meron po kami pinasok na yung Philippine Safety Board, no, para po dito mabawasan yung aksidente. Hindi lamang po ito panlupa, no, kundi pang dagat, pang lupa, pang tubig at pang eroplano, no, hanggang rail. So yan po yung dapat na unahin ng ating pamahalaan para po magkaroon ng isang matibay na gumagawa at nakakaano. Dahil nga lagi sinasabi, hindi po kaya na tignan lahat ng ating LTO yung pong mga problema na to. So, ibig sabihin po talaga, may kakulangan po ang ating gobyerno para dito. No? Kailangan po talaga magkaroon ng isang
malinis. O dapat ang mailagay diyan yung pong mga malilinis talaga na sana walang korupsyon para po maituwid natin at may ayos natin yung ating pong lansangan ng buong Pilipinas. At di lang po dyan, kundi sa lahat ng uri ng pampublikong sasakyan. Siguro bilang panghuli, paalala nyo po or panawagan nyo po sa gobyerno dahil ano na to, after 10 days ata no, na mailathala ito, magiging effective na itong memorandum na ito. Baka meron pa kayong hiling sa government, ukol nga po dito, and at the same time, yung paalala nyo na rin po sa publiko, kaugnay sa pinag-uusapan po natin ngayon, Sir Ariel. Yes, ang hiling lang po namin sa Department of Transportation, especially sa DOT, sa LTO and LTFRB, rigudon nyo po lahat ng mga district chief ninyo hanggang sa ibaba. Ganon din po ang enforcement dahil kahit po sinong ilagay yung mga bagong director dyan o bagong assistant secretary, undersecretary o tinatawag nating secretary, wala pa rin pong pagbabago dahil nakaugat na po at talagang nakalatay na sa mga empleyado po ng mga kurap dito sa mga ahensya na to. Kaya po ang tingin ko dyan, overhaul, general overhaul po para makamit natin yung gusto nating mawala po itong ating mga accident, road accident, saka road rage. Yan po ang isa naming panawagan at hamon sa ating bagong Secretary Dizon. Ganon din po naman dito sa ating mga kasamahang driver, mga kasamahan kong leader. Kasama po dapat sila rito na bilang leader po, obligasyon po namin bilang leader na siguraduhin na ang aming hanay, yung aming mga driver, mga operator, talaga pong dapat po drug-free, malinis. At syempre, hindi rin po dapat alisin ng pag-inom, Pag-inom, yung mga umiinom na nagmamaneho, dapat po pulisin din namin yung aming hanay. At syempre, sa lahat ng Pilipino na may sasakyan, request po namin, i-check yung kanilang mga sasakyan, Dapat po, bago bumiyahe yan, meron pong dapat tayong gawin, especially po, dalawa lang po yan sa blow baggage na napaka-importante, yung brake at anti-tire. Yung blow baggage po kasi napakarami niya, Bali, ilan po yan? Bali, 10 yata yan o 9. Pero, dalawa lang po ang kailangan dyan tignan palagi, yung gulong at yung preno po nila na siguradong maayos, sigurado pong lagi po na i-check yan. Maraming salamat po, Ginong Ariel, sa inyong oras at panahon sa ulitin po. Ingat po kayo. Maraming salamat din po. God bless us all. Si Ginong Ariel Lim, National President and Convener ng National Public Transportation Coalition.